Hello mga ka-money beast! Gusto nyo bang yumaman? Siyempre pangarap natin dyan lahat. Samahan nyo ako at tuklasin natin ang 8 hakbang para maging wise sa paghawak ng pera, inspired by Robert Kiyosaki. Alam naman natin na hindi tayo yayaman sa isang iglap lang, di ba? Kailangan natin ng tamang kaalaman, disiplina, at tiyaga para makamit ang financial freedom na gusto natin. Dito sa video na to, tuturo ko sa inyo ang mga prinsipyo ni Robert Kiyosaki para mas madali nating maintindihan at magamit sa totoong buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos natin. Simulan na natin ang ating paglalakbay patungo sa pagyaman. Alam nyo ba, mga ka-money beast, na ang unang hakbang para yumaman ay ang matuto? Hindi lang yung pag-aaral sa school ha, kundi ang pag-aaral tungkol sa pera mismo. Kasi naman, paano natin magagamit ng tama ang pera kung hindi natin alam kung paano? Dito papasok ang financial literacy. Kailangan nating turuan ang ating mga sarili tungkol sa pag-budget, pag-iipon, pag-i-invest, at iba pang kaalaman tungkol sa pera. Para saan pat may Google at YouTube, di ba? Maraming libreng resources online na pwede nating pag-aralan. Isa sa mga nai-recommend ko ay ang mga libro ni Robert Kiyosaki, lalo na yung Rich Dad Poor Dad. Dito niya ibinahagi yung mga prinsipyo na natutunan niya sa kanyang Rich Dad, mga bagay na hindi itinuturo sa school pero mahalaga sa pagyaman. At hindi lang yan, marami pang ibang libro, blogs, podcasts at YouTube channels na puro tungkol sa financial education. Piliin lang natin yung mga kapani-paniwala at naayon sa atin. Remember, knowledge is power. Kaya mga ka-money beast, simulan na nating mag-invest sa ating mga sarili. Ngayong alam na natin ang kahalagahan ng financial literacy, mga ka-money beast, pag-usapan naman natin ang ating mga financial goals. Ang pag-set ng financial goals ay parang pag-set ng destination sa ating financial journey. Dito natin malalaman kung magkano ang kailangan nating kitain, ipunin at i-invest. Una, dapat specific at measurable ang ating goals. Halimbawa, hindi lang natin sasabihin, gusto kong yumaman. Kailangan specific. Pangatlo, dapat time-bound ang ating goals. Kaya isulat natin ang ating mga financial goals at ilagay sa lugar na madalas nating nakikita. Mga ka-money beast, alam kong medyo nakakaantok pag-usapan ng budget. Pero maniwala kayo sa akin, isa ito sa mga pinaka-importanteng hakbang para ma-achieve ang financial freedom. Kasi naman, kung hindi natin alam kung saan napupunta ang pera natin, paano natin ito mapapalago, di ba? Isipin nyo na lang parang sasakyan ng pera natin. Kung wala tayong mapa, pwede tayong maligaw at maubusan ng gas. Ganun din sa pera. Kung wala tayong budget, pwede tayong maubusan ng pera at magkautang pa. So paano ba gumawa ng budget? Una, kailangan nating i-track ang ating income at expenses. Pwede tayong gumamit ng notebook, spreadsheet o mobile app. Ang importante, ma-monitor natin kung magkano ang pumapasok at lumalabas sa ating bulsa. Pangatlo, kailangan nating maging realistic sa ating budget. Huwag naman nating tipirin ang ating sarili, pero kailangan din nating mag-prioritize. Kung gusto nating yumaman, kailangan nating matutong mag-sacrifice at mag-delay ng gratification. At panghuli, kailangan nating maging consistent sa pag-budget. Hindi ito one-time thing lang. Ipon at invest, future mo panalo, save and invest. Alam nyo ba, mga ka-money beast, na ang pag-ipon at pag-invest ay parang pagtatanim. Kapag nagtanim tayo ng buto, kailangan nating diligan at alagaan ito para lumaki at mamunga. Ganun din sa pera natin. Kapag inipon at ininvest natin ito, lumalaki ito at nagbibigay sa atin ng financial security in the future. Pero syempre, hindi lang basta-basta pag-ipon at pag-i-invest ang kailangan. Kailangan din nating alam kung saan natin ito ilalagay. Maraming investment options dyan, tulad ng stocks, bonds, funds, real estate at iba pa. Ang mahalaga ay piliin natin yung investment na naakma sa ating risk appetite, time horizon, at financial goals. At syempre, hindi rin natin dapat kalimutan ang emergency fund. Kasi naman, hindi natin alam kung kailan tayo dadakdakin ng aberya, di ba? Huwag, one way lang, build multiple income streams. Mga ka-money beast, alam kong lahat tayo ay pagod na sa pagiging one way. Yun bang isa lang ang source of income natin? Kaya naman ngayon, pag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng multiple income streams. Kasi naman, mas masarap kumita ng pera kung galing sa iba't ibang sources,
diba? Para tayong nagha-harvest ng prutas sa iba't ibang puno. Isipin nyo na lang kung isa lang ang source of income natin at bigla tayong nawala ng trabaho o kaya naman ay nagkasakit, saan tayo kukuha ng panggastos? Dito papasok ang kahalagahan ng multiple income streams. Parang safety net natin ito, mga ka-money beast, para kahit anong mangyari may fallback tayo. Maraming paraan para magkaroon ng multiple income streams. Pwede tayong mag-side hustle tulad ng online selling, freelancing o pagtuturo. Pwede rin tayong mag-invest sa mga negosyong may passive income tulad ng rental properties o dividends from stocks. Ang mahalaga ay piliin natin yung mga opportunity na akma sa ating skills, interests, at resources. At syempre, hindi natin dapat kalimutan na ang pagbuo ng multiple income streams ay hindi overnight success. Kailangan din natin ng sipag, tiyaga, at tamang diskarte. Utang mo, bayaran mo, manage debt wisely. Mga ka-money beast, alam kong hindi maiiwasan ang magkaroon ng utang paminsan-minsan. May mga pagkakataon talagang kailangan nating umutang para sa mga importanteng bagay, tulad ng bahay, edukasyon o negosyo. Pero ang mahalaga ay alam natin kung paano i-manage ang ating mga utang para hindi ito maging sanhi ng financial stress. Una sa lahat, kailangan nating matutong mag-differentiate ng good debt at bad debt. Ang good debt ay yung mga utang na tumutulong sa atin na kumita ng mas malaki pang pera in the future, tulad ng utang para sa negosyo o investment property. Ang bad debt naman ay yung mga utang na hindi nag-add value sa atin, tulad ng utang para sa mga luxury items o unnecessary expenses. Pangalawa, kailangan nating iwasan ang magkaroon ng high-interest debts, tulad ng credit card debts. Kasi naman, parang snowball effect ang interest sa credit card. Kung hindi natin ito mabayaran agad, lumalaki lang ito ng lumalaki. Pangatlo, kailangan nating magbayad ng more than the minimum amount due sa ating mga utang. Kasi naman, mas mabilis nating matapos bayaran ang ating mga utang at mas maliit ang interest na babayaran natin in the long run. Magtanong, makipag-usap, network, and learn from others. Mga ka-money beast, alam nyo ba na hindi natin kailangang mag-isa sa ating financial journey? Tama, hindi lang tayo ito. Isa sa mga sikreto sa pag-achieve ng financial success ay ang pakikipag-network at pagkatuto mula sa iba. Isipin nyo na lang, parang pag-akyat ng bundok. Mas madali at mas masaya kung may kasama tayo, di ba? Dito papasok ang kahalagahan ng mentorship at community. Maghanap tayo ng mga taong may financial wisdom, mga taong napagdaanan na ang mga pinagdadaanan natin ngayon. Pwede itong mga financial advisors, mentors, o kaya naman ay mga kaibigan at kapamilya na magaling mag-handle ng pera. Huwag tayong mahiyang magtanong, humingi ng payo, at matuto sa kanilang mga karanasan. Marami tayong mapupulot na aral at insights mula sa kanila na makatulong sa atin para mas mapadali ang ating pag-achieve ng financial freedom. At syempre, hindi lang dapat tayo tagatanggap ng kaalaman. Disiplina at sipag, stay disciplined and consistent. Mga ka-money beast, alam kong nakakapagod maging masipag at disiplinado, lalo na kung maraming tukso sa paligid. Pero maniwala kayo sa akin, ito ang isa sa pinakamahalagang sangkap para ma-achieve natin ang ating mga financial goals. Kasi naman, kahit gaano kaganda ang ating plano, kung hindi naman natin ito susundin, wala rin tayong mararating, di ba? Isipin nyo na lang, parang pagda-diet lang yan. Kung ngayon lang tayo magda-diet tapos bukas kakain na naman tayo ng marami, wala ring mangyayari. Ganon din sa pag-iipon at pag-i-invest. Kailangan consistent tayo at hindi sumusuko agad. Maraming challenges at temptations na darating sa ating financial journey. Pero ang mahalaga ay lagi nating tatandaan ang ating why. Bakit nga ba natin gustong yumaman? Para sa ating pamilya ba? Para sa ating future? Para makatulong sa iba? Kapag malinaw sa atin ang ating why, mas magiging madali para sa atin na manatiling motivated at focused. At syempre, huwag tayong matakot na mag-celebrate ng ating mga small wins. Hindi porket nag-iipon tayo ay hindi na natin pwedeng bigyan ang ating mga sarili ng treat once in a while. Simulan mo na! Salamat sa panunood mga ka-money beast. Sana marami kayong natutunan sa ating 8 hakbang para yumaman. Tandaan, hindi ito overnight success. Kailangan ng tiyaga, disiplina at tamang kaalaman para makamit ang financial freedom na inaasam natin. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang financial tips and tricks.